Hello guys, nanonood kayo ng News Unfiltered. Ako po si Leo at panoorin natin tong ika-13th day ng impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi na po, wala na pong hiyaan. Pakapala ng muka dito. At umpisahan natin kay Senator Robin Padilla, ang pinakamatalinong senador ng bansa. At intindihin niyo po yung kanyang mga tanong kung relevant ba talaga at yung sagot ng witness. Okay guys? Kasi dito malalaman na hindi na po judge, impartial judge itong si Robin. Nagiging defense judge counsel ni Sara Duterte. So play natin dito sa YouTube channel natin guys. So let's hit. Proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy. And then, Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala. Sir. Opo. Kayo po ba nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yung konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, sir. Okay, ang talino, no? May nag-umpisa siya, yung background, chinek ni Robin. Tapos kung nakapunta ba sa mga bundok. At kung alam niya yung mga yung mga pangangailangan ng mga Pilipino doon. Hindi hindi niya tinumbok agad na alam mo ba kailangan bang ilagay yung totoong pangalan ng informant, di ba? So, dito pa lang parang hinihingi ni Robin yung opinion niya
At it can actually cause impression sa mga manonood na ito yung sasabihin ng witness na kailangan nag-agree siya na classified yung pangalan. Okay? But again, we are only talking about auditing. Yung pag-classify po, pag hindi paglabas ng totoong pangalan, ibang storya na naman yan. Diba? O sige, yan ang isa sa mga pinakamatalinong tanong ni Robin Padilla. Now next, punta tayo sa next round niya. Okay guys, ito, pakita ko sa inyo. Tayo natin. Sinong tagapamahalang hukom? Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan. Lebay Okay. Siha. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Tinanong pa. Wala namang relevance. Kumbaga kung sa defense counsel to si Robin, sasabihin siya irrelevant. Diba? Walang kwenta yung tanong. Dahil wala po kayong Parang tumawa si Congresswoman dito. tulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Anong kinalaman diyan yung founding anniversary ng NPA sa impeachment? Ang galing, no? Yan ang ginagastusan ng pera ng bayan. Pera natin. Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po? Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ang tanong natin, paano niya nalaman? Anong source niya? Diba? Sana sinite niya na lang ng impronto na ito yung nakita natin sa news, balita ng gobyerno, etc. etc. Pero minamatch niya yung withdrawals ng 125 million doon sa mga iba't ibang dates. Parang sinasabi niya na yung pera na yon ginamit to foil the attack. Well, in fact, ang totoo po, walang sinadmit yung opisina ni Sara. Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Alam ba ni Robin, yung DepEd po is elementary at high school? Ang university po ay sa CHED. Alam niyo ba yan? Siguro kailangan niya mag-aral muli ng basic education.
Kasi dito talaga nagmumukha siyang bobo. Pasensya na po, 80-80. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Thank you. Sana nga kapareho na lang ni Pinuno. Tahimik. Pero dito talagang walang kakwenta-kwenta yung mga tanong. Siya pa yung nagmamagaling na lahat ng question niya walang punto. Yun parang believe na believe siya sa sarili niya, 'di ba, guys? At para sa akin, hindi yung tanong niya is not for clarification sa audit. Pero parang sinasabi niya dito na itong mga dates na to ay nakapagtulong sa pag-foil ng attack ng mga komunista. Which means, yung question na po na yun, lahat ng question na sinabi niya ay para kay Sara Duterte, para depensahan yung si Sara. So, saludo po kami. Kaya nga, sana malaman po ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino, na isang senador na sana ay dapat impartial, neutral, okay? Kahit kaalyado mo yung respondent, dapat based on evidence. Based sa ebidensya. Parang dito, talagang hindi na based sa evidence Patuta-tuta na lang. Tuta ng mga Duterte. Ayun na po guys. Salamat po sa panonood. Kung meron kayong comments, suggestions sa ating video, you can comment sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and talk to you soon. Thank you.